The Spirit of the Lord is upon me, because He has anointed me to preach the gospel to the poor. He has sent me to heal the brokenhearted, to preach deliverance to the captives and recovering of sight to the blind, to set at liberty their bruised, to preach the acceptable year of the Lord. Let's declare JA1 culture. I am a blessing. I am anointed. I am a deliverer. I am a good follower. I don't destroy, I build. I am not seasonal. I appreciate everyone, everything. I am part of something big. I am partnership with Christ. I'm not extreme. Tayo po lahat yung mga pumikit. Oh Heavenly Father, we bless you today. Be glorified, be exalted. Hayaan mo po ang iyong salita ay magkaroon ng bagong revelation sa aming buhay. Mabago kami nito, mamunga ito sa amin, at makilala namin ang Panginoong Hesus sa Spirit katotohanan. In this place, we declare your victory and the defeat of the enemy. Salamat po sa iyong araw na ibinigay sa amin sa mga buhay na iyong babaguhin. We thank you, God, because we know available ang himala ngayong oras na ito. We thank you, God. We glorify you. In Jesus' name, everybody say, Amen and Amen. Come on, palakpakan nga natin si Lord. Give God the best clap offering. Praise God. Batiin mo naman ang iyong nasa kaliwat kanan ng good morning. Talagang kayo ay pa-fresh ng pa-fresh. Paganda ng paganda, pabuti ng pabuti. Amen? Sino dito naniniwala ang katabi niya ay mas gwapo ngayon at mas maganda ngayon? Ay, talaga. Yan na lang kaya ang topic natin. Talaga full energy. Anyway, sa lahat po ng ating mga online members all over the world na to. Sa lahat po ng ating mga online members, good morning, good afternoon, good evening, God bless sa inyong lahat. So, are you ready? Amen. Okay, so today we will talk about It is Written Part 2. No? Ito yung nasusulat Part 2. Praise God. Bakit? Because last week we talked about kung paano ang salita'y nakakatulong sa atin. The Word of God give us the direction, stability, and victory. Ngayon, masukayin uli natin ang Matthew chapter 4. We understand, wala naman na palang magagawa si Satanas kapag ang nakasulat sa Bible ay tinanggap na natin at ito ay nasabi na. Kahit paanong kilos ng kaaway, wala nang magagawa. Bakit? It is written. Sobrang powerful po ng word ni Lord. Ngayon, dahil ang kapangyarihan o ang word ay makapangyarihan, kailangan din po ng wisdom. During our altar call, we talk about the armor of God. Dito, binigyan po ito ng confirmation. Dito po natin kinuha ito sa Ephesians chapter 6, verse 17. Ang sabi doon, put on your salvation or put on salvation as your helmet. At ito, and take the sword of the Spirit, which is the Word of God. Ang sabi ng Bible, gamitin daw ang tabak ng Espiritu na walang iba kundi ang salita ng Diyos. So, di naman pwedeng basta na lang
si Lord, depende sa kung anong gusto natin, hindi depende sa salitang sinabi sa atin ng Diyos. Kaya sometimes we need to be careful pag tayo po'y nadaan sa pagsubok. Dahil ang kaaway, ang kilos ni Satan, hindi laging mukhang ikay aawayin. Ang kilos ng kaaway, minsan mukha siyang concern sa'yo. Hello? Kaya nung tinignan natin, nung sinabi nung si Jesus ay gutom, ay tingnan mo naman ang offer ni Satan. Praise. Tingnan niyo naman po ang offer ni Satan. Kung ikaw ang anak ng Diyos, gawin mo ng tinapay ang batong ito. Praise. Wait lang ha. Okay na? Okay. Now, ang kilos ng kaaway, hindi lagi nangaaway. Minsan mukha itong concern sa iyong needs. Verse 4, ngunit sumagot si Jesus. Nasusulat, ang tao hindi lamang sa tinapay na bubuhay, kundi sa bawat salitang nagmumula sa bibig ng Diyos. So, ang ibig sabihin, bakit si Jesus ay hindi niya sinunod ang sinabi ni Satan? Gawin mo ang tinapay ang bato. Kung hindi si Jesus ay nag-stay sa word ni Lord. Bakit? Kasi si Jesus hindi umikot sa needs niya kung paano niya nakikilala si Lord. Bago pa dumating ang kanyang needs, kilalang-kilala na ang Diyos. Kaya yung sinasabi ni Satan na, sige nga, gawin mo ng tinapay ang bato. Hindi si Jesus nakinig doon. Dahil si Jesus ay meron ng dalang salita. Parang ganito minsan ang pagkakasabi kay Jesus. Ito man ang current situation ko, gutom man ako, pagod man ako, mag-isa ako, pero hindi ako maloloko ni Satan na dapat ganito ang gawin ni Lord, dapat ganan ang gawin ni Lord. Kung hindi, bago pa ako utusan ni Satan kung ano dapat ginagawa ng Diyos, alam ko na yon kasi nasabi na yon sa akin ni Lord noon pa man. Amen. Kaya minsan we question God, bakit Lord hindi mo ito ginagawa without realizing, meron na si Lord na sabi. Ibigyan ka na. Ngayon, kung wala tayong baon na salita, we will start questioning God. Oo nga, sabi pa naman ng leader ko, kaya ako'y nag-church kasi si Lord lagi akong bibigyan. Akala ko tutulungan ako ni Lord. Kaya ang ending, disappointed tayo. Pero pag ikaw ay merong word, yes, you are struggling financially. Pero meron kang salita ng Diyos, nahina ang tinig ng kaaway. Nahina ang power ng kaaway. Bakit? Hindi makapag-penetrate ang doubt. Kasi alam mo na 2 days ago, meron na palang devotion na sinabi sa iyo ang Diyos. Saan? Sa Book of Psalm chapter 1. Ang nagtitiwala kay Yahweh ay parang halamang nakatanim sa batis. Laging fresh. So, meron na agad panlaban doon sa sinasabi ni Satan na ba't hindi si Lord nagpo-provide? Meron na agad panlaban ka. Hindi, kay Lord ako nagtitiwala, malapit ako sa source. Amen? Bago dumating ang pagsubok, alam mo na ang salita. Ito kasi po ang susi. Dapat dumating na ang salita bago ang sakuna. Kaya kahit pa anong paikot na gawin sa iyo ng kaaway para tanungin mo ang pagiging Diyos ng Diyos sa iyong buhay, di mo sasabihin na, oo nga Lord, akala ko gagawin mo yan. No, meron na agad salitang nakaabang. Ang devotion mo ay preparation mo. Wala naman dito kung kailan bagyuhan sa nabili ng yero. Ano? Bagyuhan, signal number 4, nung nalipad ang yero mo, saka ka pupunta sa hardware at saka ka bibili ng yero. Wala rin naman dito kung kailan may sunog, saka bibili ng fire extinguisher. Tama? Bakit? Kasi tayo'y naghahanda bago dumating ang problema. Ganon din po sa salita ng Diyos. Kaya minsan, wala tayong maibatong pag tayo dumaan sa struggle, ang pwede na lang natin sabihin, please pray for me. O kaya naman, bigyan mo nga ako ng verse, sa ka-churchmate mo pa ikaw nang hingi, sa leader mo pa ikaw nang hingi ng word. Kasi nung dumaan ka sa struggle, wala kang mahugot na salita. If you want to use the word of God effectively, wala pa ang problema, naunahan mo na ng salita.
Meron ka na agad baon-baon. Hindi mali na sabihin mo, pray for me. Hindi mali na humingi ka ng mga Bible verse. Pero ang tanong, nasaan ka nung wala kang problema? Ano ang tinanim mo sa iyong puso? Anong routine, ugali, o galawang inihanda mo? Kasi, kung ano yung tinanim mo nung panahon na wala kang problema, pag dumating ang pagsubok, yun ang lalabas. Kaya minsan, makikita yan natin sa gitna ng pagsubok, pag ikaw ay puro reels, no? Pag dumating ang pagsubok, ang sagot mo like, aray ko. Awit. Yung lagi kasi ang yung kasi lagi ang shesh. Ganyan. Shish ba yun? Shish. O, diba? Pagka mayroong mga pinagdadaan lagi, emotional damage. Walang mabaong salita. Walang word ni Lord. That is the most common problem today. Kapag happy, pag walang problema, wala ding devotion. Ini-enjoy ang peaceful life. Ni hindi makatawag o makahingi ng word kasi masaya. Ini-enjoy lang. Listen to this. Minsan, pinapayagan ng Diyos sa mga ordinaryong araw mo, hindi para iyong sayangin, kundi para punuin mo ang puso mo ng kanyang salita. Bakit? Kasi hindi mo alam, baka mamaya, baka bukas may tukson dumating. Baka sa isang linggo may pagsubok. Baka sa isang buwan, meron kang malaking desisyon na kailangan gawin. Kaya kailangan mo, meron na agad nakaabang na salita. Para ang emosyon, ang hindi nagdedesisyon, nakaabang na agad ang salita ng Diyos. Laging kailangan merong ilabas si Holy Spirit. John chapter 14 verse 26. But when the Father sent the advocate as my representative, that is, si Jesus po nakikipag-usap niya, si Jesus daw magpapadala, but when the Father sent the advocate as my representative, that is the Holy Spirit. At ano po ang role ni Holy Spirit? He will teach you everything and will remind you of everything I have told you. Tingnan niyo po yung word na, the Holy Spirit will remind you of everything I have told you. Paano ka i-remind ni Holy Spirit kung wala kang baong salita? Amen? The role of the Holy Spirit is to remind you. Kung wala kang baon na salita, walang maipapasok si Holy Spirit. Listen to this. Huwag mo nang hayaang madurog ka muna bago mo maintindihan ng salita. Huwag mong gawin ang Bible na iyong first aid kit. Kapag may sugat, saka lang kukunin. Kapag may emergency, saka lang bubuksan. Kapag meron ng problema sa pamilya, saka lang sasabihin, Lord, speak to me now. Ano? Kapag may financial problem, saka lang hihingi ng verse. Kapag broken-hearted, saka lang nagbabasa sasabihin, Lord, kailangan kita. Listen, walang masama doon. Pero ang tanong, bakit mo pa hihintayin na masira ka bago ka lumapit sa Diyos? On the first place, the Word of God is always available. Huwag nang hintayin ng tukso bago maging handa. At baka minsan, ikay nadapa na sa tukso, saka mo pala na-realize na yun ay tukso na pala. Preparation always come before victory. Mahalaga po ang preparation. At ang devotion mo, hindi yan simpleng daily routine. That is your preparation. Tayo nga, pag tayo merong board exam, tayo nagpe-prepare, we review. Bago ang interview, tayo nagpe-prepare. Bago ka gumawa ng sarili mong desisyon, tayo nagpe-prepare. Ganon din po sa spiritual life. Kailangan meron ng preparation, meron ng salita ng Diyos. Psalm 119 verse 11, I have hidden your word in my heart that I might not sin against you. Pansinin yung word, I have hidden your word, hindi sa cabinet, hindi sa table, or hindi sa kung anumang packet, or kung saan man yon. Saan nilagay ang salita ng Diyos? Saan itinago ang salita ng Diyos? Sa puso. Para ano? Para hindi magkasala.
Ang ibig sabihin, meron laging baon na salita. Nilagay na sa puso, tinanim. Kaya kung meron man dumating na pagsubok, meron man dumating na tukso, merong kukuning salita. Amen. So sabi mo sa'yo nasang liwat kanan, mag-devotion na. That is preparation. Yung pala, ang malay mo, ang devotion mo kanina ay patungkol sa pagpapatawad. O kaya naman ay yung iyong devotion kanina, huwag mong isipin na mahalaga ang iyong sarili. Ikay magpakumbaba. Kasi nung araw pa lang yon, mayroon kang makakaaway. Kung wala kang word, ay di kanya-kanya na tayong labanan. Kanya-kanya na. Pero kung merong salita, laging maganda ang pagkilos ni Lord. Amen? Laging merong prevention. Ang salita ng Diyos, yan ang mag-guide sa iyo. Lagi namang, hindi mo kailangan kasi muna ma-figure out na meron palang problema, kaya kailangan mo ng salita. Unahan mo na ng salita, at baka nga nare-realize mo, dahil sa pagdi-devotion mo, maraming problema na dumaan sa iyo na hindi mo nahalata. Bakit? Because there is a word. Pero kung wala, ay di kung ano na lang ang sabihin ng Facebook, kung ano na lang ang sabihin ng Netflix, kung ano na lang ang sabihin ng iyong mga nababasa. Kaya kung gusto mo maging effective ang word, wala pa ang needs, dapat may salita na. Amen? Alamin na agad ang salita, aralin na agad ang salita, para pag dumating yon, meron kang kukunin. Next, number 2. Use the right word for the right battle. Yan na. Matthew chapter 5, tuloy natin ang istorya. Matthew chapter 5 verse 5 to 7. Di hindi tumalab yung gawing tinapay ang bato. Dahil sabi ni Jesus, Matthew 4:4, it is written. Matthew chapter 4 verse 5. Pagkatapos, dinala siya ng Diyos, or dinala siya ng dyablo sa Jerusalem, ang banal na lungsod, at pinatayo sa tuluktok ng temple. Verse 6, sinabi nito sa kanya, kung ikaw ang anak ng Diyos, magpatihulog ka or tumalon ka. Sapagkat nasusulat, tingnan nyo, kahit si Satan inagamit din ng it is written Sapagkat nasusulat, sa kanyang mga anghel, ikay tatagubilin. At sa kanilang mga kamay, ikay aalalayan. Nang sa mga bato, paa mo'y hindi masaktan or hindi masasaktan. Verse 7, ngunit sumagot si Jesus, nasusulat din naman. Huwag mong susubukin ang Panginoon mong Diyos. Galing Si Satan, yung palang gamit mo sa akin, it is written. Kaya ang ginawa ni Satan, dinala niya ngayon si Jesus sa mataas na place. Sabi ni Satan, ang binanggit po ni Satan diyan ay Psalm 91. Parang sinabi ni Satan, meron ng word. Ang word, ang mga anghel, ikaw ay iingatan. Kahit ang paa mo, hindi masasaktan kahit sa mga bato. Sige nga, tumalon ka. Tama ang verse, Psalm 91. Pero, ano sagot ni Jesus? Nasusulat din naman. Na Huwag susubukin ang Panginoon. Ibig sabihin, pwedeng tama ang verse mo na sinasabi sa akin. Pero ang verse na yan ay hindi applicable sa sitwasyon ko. Ano ang tamang application? Nasusulat din naman Huwag susubukin ng Diyos. Ibig sabihin, ba't ako tatalon dyan? Kahit pa merong pangako ng protection, hindi ni Jesus ilalagay ang kanyang sarili na siya mapapahamak. Amen. Ang ibig sabihin, meron tamang verse sa tamang situation. Hindi ibig sabihin, merong verse na ikay iingatan ng Diyos, ay babastahin mo na ang iyong buhay na para ikay pusa. Meron tamang verse para sa takot, meron tamang verse sa worries, meron tamang verse sa temptation, forgiveness, and provision. Amen? Kaya mahalaga po na alam natin ang salita ng Diyos. The greatest deception is this, using a truth in the wrong way. Yan ang pinakamanong panloloko sa ating sarili. Na alin? Naggamitin natin ang salita ng Diyos sa maling paraan. Minsan, ang dami natin binabanggit ng mga Bible verse. Pero sa tunay, ginagamit lang natin minsan ang Bible verse para makuha ang gusto nating marinig kaysa sa katotohanan kailangan nating marinig. May mga taong gustong pumasok sa relasyon.
Kaya hahanap ang mga yan agad ng verse na nagsasabing, God is love. Talagang meron mga taong gusto nang lumipat ng church, kaya maghahanap yan ng agad ng verse na papabor sa kanilang sitwasyon. Minsan, pag meron tayong gustong gawin, hindi natin tinatanong si Lord na yung ba'y kalooban ni Lord. Minsan, naghahanap tayo lagi ng tamang salita na magmamatch doon sa desire natin. At pilit natin pangahawakan na yun talaga ang kalooban ni Lord. This is the most common. Alin? God will provide. Sino dito naniniwala? God will provide. Amen. We believe. Nakasulat naman talaga yan sa Bible. Pero, hindi lahat ng pagkakataon, lagi mong pwedeng sabihin na God will provide. Kasi minsan, meron palang tamang salita na may sinasabi sa iyo ang Diyos. Be content. Amen? Baka naman, alam ko na, may pinangahawakan ako, God will provide. Hindi na ako magtatrabaho, God will provide naman. Listen, hindi provision ang katapat ng katamaran. Si Lord ay nagpo-provide. Pero at the same time, meron din naman sinasabing verse na huwag pakainin ang tamad. Amen. Tama ba? There's always a right word. Kaya sinasabi, God will provide. Ako'y papakainin ng Diyos. Si Lord na ang bahala. Ikaw na may natulog na nang natulog. Ikaw na may wala nang ginawa. Yun pala, yung verse na yon ay pinanghawakan mo lang 2015. Doon sa pinanghawakan mong verse na yon, noong 2015, ikaw ay merong decision na gagawin. At sabi doon ng Diyos, huwag kang mag-alala, God will provide. Ibig sabihin, nagamit na pala ang salitang iyon. Ngayong 2025 or 2026, ang sinasabi sa iyo ng Diyos ay anak, galaw-galaw para di pumanaw. Are you getting a point? There's always a right word. Ano pa po madalas natin naririnig? Judge not. Or, huwag kang humusga. Madalas ginagamit ito pag tayo po'y kinukorek. Sabi naman dapat sabi ng Bible huwag manghusga. Bakit ka mga inihusga ng husga? Yan ay tama ng tama. Listen to this. If we will read the whole context, hindi pinagbawalan ng Diyos. Amen? There's always a proper way para i-correct ang isang tao. Another thing, God knows my heart. Yan, alam naman ng Diyos ang aking puso. Hindi na ako nagsisimba. Hindi na ako magse-serve. Okay lang. Alam naman ng Diyos, alam naman ni Lord ang laman ng aking puso. Alam mo, yan nga po ang pinakamasakit Dahil alam ni Lord ang puso mo. Dahil meron din naman nagsasabi na verse, if you love me, keep my commands. Ano pong ibig sabihin po noon? Hindi laging, alam ni Lord ang puso ko. Pwedeng sabihin natin na tama ang iyong intensyon. Pwedeng sabihin natin na ayos ang iyong intensyon, pero yan po ang pinakamasakit. Hindi laging pwedeng sabihin na alam ni Lord ang puso ko. Dahil meron din sinabi, if you love me, obey my command. Ibig sabihin, hindi laging dapat sa puso lang nagmamanifest. Kailangan ang kilos natin ay nakikita ang pagmamahal din natin sa Diyos. Another thing, do not be afraid. Yan po ang mga most common. Ginagamit saan? Para maging reckless. Si Lord naman na hindi ako matatakot. God will protect me. Nagmumotor ng walang helmet. Yeah. Do not be afraid. Nakakanta pa. For I am with you. The Lord will protect me. Do not be afraid. Hindi na natakot saan? Ginamit sa kanyang leader. Hindi ako matatakot dyan sa leader ko na yan. Tama ang salita, pero mali ang gamit. Ano pa? Forgive 70 times 7. Minsan, ginagamit natin to for the abusive situation. Ginagamit natin lagi sa ating ka-churchmate. Inaway natin ang inaway, tapos lagi natin sasabihin, forgive, 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 forgive. Lagi namang hindi lagi patungkol doon Another thing, I can do all things through Christ. Naglaro ng basketball.
Lord, I can do all things through Christ. Pero if we will assess, hindi laging patungkol doon. Ang context ni Paul po dyan ay contentment. Ibig sabihin, marunong siyang mabuhay sa marami at kaunti. Hindi po yan verse patungkol sa pagiging superhero. Ito po ay verse patungkol saan? Katapatan sa anumang sitwasyon. Most common, ask and it will be given. Tunay, that is biblical. Matthew chapter 7 verse 7. Minsan ginagamit natin ito, tayo humingi na ng humingi kay Lord. Pero nakalimutan natin that there's also, meron palang verse na nagsasabing ito. James chapter 4 verse 3. You ask and do not receive because you ask with the wrong motives. Nagigets nyo? There's always a right word in every situation. Love cover a multitude of sin. Ginagamit minsan para saan? Para itago ang kasalanan. Mahalan lamang, bahala na ang pag-ibig. Tandaan niyo po ito, ang biblical love hindi nagtatakip para manatili ang kasalanan. Inaakay ang bawat isa sa pagsisisi. Amen? That is a biblical love. Hindi porket nagmamahalan, dahil yun daw ang utos ng Diyos, magmahalan tayo, ay laging tama ang pagmamahalan. Ang biblical love ay ito, hindi hinahayaang manatili sa kasalanan, tinutulungang makalaya. Amen? Ano pa madalas natin sinasabi? Nami-miscontext, everything happened for a reason. Romans chapter 8 verse 28, God works all things together for good. Hindi naman sinabing sa lahat ng tao, meron yon. Sa mga taong nagmamahal sa Diyos. So, ibig sabihin, yung verse na yon ay hindi para sa lahat. Meron yung kasunduan. Kung mahal mo ang Diyos, then all things work together for your own good. Church, listen. Hindi tayo naghahanap ng verse na sasang-ayon sa gusto natin. Dapat hinahayaan natin ang salita ng Diyos ang humubog sa gusto natin. This is the problem. Minsan hindi na tayo nagtatanong ng salita. Sinusunod na agad natin ang gusto ng puso natin. At alam niyo po ba, napakadelikado po nung. Napakadelikado kapag gusto natin si Lord na ang nasusunod. Huwag ka lang humanap ng verse na susuporta sa gusto mo. Hanapin mo yung verse na gusto talagang sabihin sa iyo ng Diyos. Kasi kahit yan ay parehas na verse, kung hindi yan ang tamang verse sa sitwasyon, magkaiba yun. Napakalaking kaibahan. Huwag ka matakot magtanong, Nalen, Lord, anong gusto mong sabihin? Sometimes if you have a desire, may pangarap kang tao, may pangarap kang trabaho, may pangarap ka, whatever decision na iyong gagawin, huwag kang mag-desire na hanapin yung word na dapat papabor doon sa gusto mong mangyari. Instead, ask the Lord, Lord, itong po sa aking gagawing decision, itama mo nga agad ako. Amen? Lord, ito nga pong aking gagawing decision, i-correct mo nga ako kung tama ang aking desire. Bakit? 2 Timothy chapter 3 verse 16, all scripture is inspired by God and is useful to teach us what is true and to make us realize what is wrong in our lives. It corrects us when we are wrong and teaches us to do what is right. Yung word na all scripture, ibig sabihin, lahat po ng nababasa nyo sa Biblia, lahat ng word, ito daw po ay useful para ituro sa atin ang totoo at ma-realize natin kung alin ang mali. Tinatama nito tayo sa ating mga maling ginagawa at tinuturuan tayong gawin kung ano ang tama. Tandaan niyo po ito ha, hindi nagbabago ang salita ng Diyos. Ha? Hindi nagbabago ang Bible, pero ang Bible ay buhay. There's always a right word for every situation. So,
Huwag lang tayo maghanap ng verse na magpapasaya sa atin. Hanapin natin ang katotohanang magbabago sa atin. Amen po ba? Kasi kahit sabi, bakit ang problema hindi dumadating? Bakit ang pagsubok lagi nandiyan, hindi umaalis? Marami naman ako sa ulong verse. Problema salasala naman ang verse eh. Hindi naman for the right situation. Pinanghawakan pa ito 2010 pa. Yung verse na narinig, baka ngayon 2025, meron ng ibang pinapagawa sa iyo si Lord. Amen? Listen, ang diablo hindi natatakot sa Kristiyanong may Bible. Ang kinakatakutan niya ay ang Kristiyanong marunong umunawa, maniwala at mamuhay ayon sa salita ng Diyos. Last, number 3. Stand on the word until you win. Ibig sabihin, panghawakan mong salita hanggang ikay manalo. Matthew chapter 4 verse 8 to 11, pagkatapos dinala naman siya ng diablo sa isang napakataas na bundok at ipinakita sa kanya lahat ng kaharian sa daigdig at ang kapangyarihan ng mga ito. Verse 9, sinabi ng diablo sa kanya, ibibigay ko sa iyo ang lahat ng ito kung magpapatira pa ka at sasamba sa akin. Verse 10, kaya't sumagot si Jesus, lumayas ka Satanas sapagkat nasusulat, ang Panginoon mong Diyos ang dapat mong sambahin at siya lamang ang dapat mong paglingkuran. 11, pagkatapos iniwan na siya ng diablo, dumating naman ang mga anghel at siya'y pinaglingkuran nila. Alam niyo po, mayroong gustong ituro sa atin dito ang Diyos. Na hindi lahat ng laban ay natatapos sa unang panalangin. Hindi lahat ng breakthrough darating agad. Minsan ang labanan ay hindi yung meron kang alam na salita. Sometimes ang laban ay garne, mananatili ka ba sa salita? Kaya minsan hindi tayo nakakaranas ng victory, hindi dahil hindi effective ang word or hindi dahil mahina tayo sa Diyos. Kaya minsan hindi tayo nakakaranas ng tagumpay dahil madali tayong sumuko kapag hindi agad natin nakikita ang resulta. Nag-pray tayo, walang nangyari, tumigil. Nag-share tayo ng gospel, 2 tao na iyong shaneran, tumanggi agad, ayaw na agad din. Nagbigay, nagtanim, walang dumating na blessing, huminto na rin sa pagtatanim. Naglingkod, hindi na-appreciate, umalis na agad. Listen, victory belongs to those who stay, not just those who start. Ang tagumpay daw po ay para doon sa mga taong nananatili, hindi lamang doon sa simula. Dahil lahat naman tayo magaling sa simula. Tingnan mo nga, sabi mo nga sa'yo, nasa kaliwat ka na, magaling ka lang nung simula eh. Tingnan, we are also good. Kagaling-galing natin pagsimula eh. Lalo na pag January. Anong goal mo pag January? Every day, magdi-devotion ako. Pagdating ng February, 3 araw na lang. Pagdating ng March, wala na. Yung day 1 naging 1 day. Doon na lamang. Marami ang marunong magsimula. Kaunti ang marunong magpatuloy. Bakit? Kasi madaling maging excited, mahirap maging faithful. At alam po ito ng kaaway, nature yan ng tao. Kaya minsan ang kaaway, hindi kanya agad tatalunin, hindi kanya kailangan pagplanuhan, ang kailangan lang niyang gawin, pagurin ka. Kaya, if you want to use the Word of God effectively, kung alam mong yun ang kalooban ng Diyos, huwag kang bibitaw sa salita. Dahil si Satan, makulit talaga yan. Panghawakan mo ang salitang iyong narinig. Santiago chapter 4 verse 7, kaya nga pasakop kayo sa kapangyarihan ng Diyos. Labanan nyo ang diablo at lalayuan kayo nito. Pansinin nyo po, nasa huli pa yung salitang lalayuan kayo eh. Yang pasakop kayo sa kapangyarihan ng Diyos, yan po'y napakahabang proseso. Every decision, magsasubmit ka sa Diyos. Ano pa? Labanan nyo ang diablo. Laging merong proseso bago pa umalis. Minsan kasi, kaya tayo po'y nahihirapan sa pagsubok, mas nabilang pa natin ang problema kaysa sa pangako ni Lord. Pastor,
5 taon na. Aba, paulit-ulit na lang ganito nangyayari sa amin. Hindi mo ka napansin sa loob ng 5 taon na yon, ikaw ay hanggang ngayon buhay pa rin, ikaw ay inaayos pa rin na Lord. Amen? Sometimes we ask the Lord, Pastor, 5 taon na, lagi na lang kaming hindi makakain. Aba, 5 taon na, hanggang ngayon buhay ka pa. Ibig sabihin, si Lord ay kumikilos. Binibilang kasi agad natin. Pastor, ilang beses pa? 10 beses na. Mga salitaan natin Lagi na lang. Paulit-ulit na lang ang problema. Alam mo yon, pag tayo dumaan sa pagsubok, ang inaalala natin, nangyari na to nung November 1 Nangyari na to nung July Lagi na lang ganito ang dumadating. Bakit ba pag tayo dumaan sa pagsubok, hindi ba natin pwedeng ang ulitin ay ang pangako ni Lord? Hindi kung ano uli yung nangyari nung nakaraan. Hindi uli kung ano nangyari nung mga nakaraan na ikay na broken. Pastor, pang 10 boyfriend ko na to. Listen, kapag hindi pa nagbabago ang sitwasyon, huwag mong baguhin ang pinaniniwalaan mo. Kasi minsan, sabi ko nga po, pag tayo ay may problema, di tayo mananampalataya. Pero minsan, pag natagal na tayo nagdududa na, para naman hindi effective ang word. Para naman hindi effective itong aking try nga natin sa iba, try nga natin ng ganito. Kaya minsan, nagkakaroon na tayo ng thinking na, wala namang masama kung susubukan. Wala namang masama kung gagawin natin ito. Pero sa tunay, hindi na tayo naniniwala. Nahanap na tayo ng other option. Kapag tumagal, nagdududa na rin tayo. Kaya minsan naalis. Tandaan niyo po ito May ginagawa ang Diyos habang naghihintay ka. Ulitin mo lagi ang pangako ng Diyos kaysa lagi mong inuulit-ulit ang iyong problema. Huwag mo laging sukatin ang katapatan ni Lord sa bilis ng sagot niya. Minsan kasi pag tayo nag-pray, pag meron tayong pinanghawakang salita, ay ang gusto agad natin, it will manifest. Meron tayong kasama sa tithes natin na isinend lang natin ngayong linggo, ay gusto agad natin mangyayari bago dumating uli yung other week. Amen. Alam niyo po, kami kagabi, we are on our A group. Bigla ko nasabi yung salitang ito. Itong January, tayo po'y tumanggap ng pangako in the book of Isaiah chapter 60 hanggang chapter 63. Ano yon? Sabi doon, instead na kahihiyan, you will receive double honor. Amen? Double portion of the prosperity of the land. Yung word na yun, ako'y nanampalataya, yes Lord, double portion, prosperity of the land, yun ay matatanggap. Tapos, kagabi lang din, habang kami nag-AA group, na-realize ko, ginawa na ni Lord. Na-realize ko na, hindi ko pala napansin na yung pinangako ng Diyos that I will receive double portion of the prosperity of the land, ay iminanifest na pala ni Lord, ginawa na pala ni Lord, this month lang. Bakit? Dahil hanggat pinangahawakan mo ang salita, minsan nga hindi mo namamalayan, nalakad ka na pala sa salitang ipinangako sa iyo ni Lord. Just stand. Hanggat hindi, dahil yun ay nasulat na panghawakan mo na lamang. Huwag mo sukatin ang katapatan ng Diyos sa bilis ng sagot niya. Galatians chapter 6 verse 9, I pray that this verse ang tumatak sa atin, let us not become weary in doing good, for at the proper time, we will reap a harvest if we do not give up. Alam mo yung ang aani, hindi yung talented. Ang aani ay hindi yung swerte. Ang aani ay yung mga taong hindi sumusuko. Yung mga taong nananatili sa salita. Si Jesus, lagi siyang inaaway ng kaaway, lagi siyang inaatake ng kaaway, hindi siya umatras. Ang diablo ang umatras, ang diablo ang umalis. Bakit? Church, listen. May mga laban na hindi mo kailangang takasan. Kailangan mo lang panindigan
ang salitang binigay sa iyo ng Diyos. Minsan ay pakiramdam mo, habang kayo lumalabay, kayo mag-isa, pero hindi. Yung word na pinangahawakan mo, sapat na yon, doon nakikilos ang Diyos. Kaya huwag kang tumigil sa unang prayer. May I call the worship team. Huwag kang tumigil sa unang devotion. Huwag kang tumigil sa unang rejection. Kahit keyboardist lang po. Huwag kang tumigil sa unang disappointment. Panindigan mo ang salita. Hanggang saan? Dumating ang araw na ang kaaway na ang unang aalis at hindi ikaw. Hindi isang beses na sinabing it is written. Pero ito ang assurance, mananalo't mananalo. Huwag mong bitawan ang salitang binigay sa iyo ng Diyos hanggang hindi natatapos ang laban. Kung ikay may sakit, kung ikay may nararamdaman, at alam mo sa iyong sarili, bago pa dumating ang sakit na yan, ay meron ng binitawan or meron ng binigay na salita ang Diyos sa iyo. Then, huwag kang bibitaw sa salitang binigay hanggang hindi natatapos ang laban. Kung meron kang problema sa iyong pamilya, at alam mo na sa iyong sarili na meron ng itinanim dyan ng Diyos, na meron ng salitang binigay dyan ng Diyos, then huwag mong bitawan ang salita. Kung sa tingin mo parang walang nangyayari sa iyong ministry, pero alam mong merong pinangako dyan ng Diyos, huwag mong bitawan ang salita. Kung matagal mo nang pinagpe-pray ang asawa mo, ang anak mo, ang negosyo mo, ang trabaho mo, ang calling mo, huwag mong bibitawan ang salita. I pray na kayo ay ma-encourage dito. Huwag kang bibitaw sa salita dahil maaaring ang iniintay mong breakthrough ay isang hakbangan na lang. Stand. Ikaw ay mag-stay, ikaw ay manatili, ikaw ay tumayo sa salita ng Diyos. Panghawakan mo. Bakit? It is written, it will manifest. So today, if we want to use the Word of God effectively, number 1, know the Word. Unahan mo na agad ng devotion. Huwag nang, kung kailan dumating ang problema at kung kailan naayos ang problema, saka nag-devotion. Wala pa ang problema. Wala pa ang pagsubok. Unahan mo na ng salita ng Diyos. Walang magsasaka na nagtanim at nagsabing aani na agad siya bukas. There's always a right time for harvest. At ang pagbabasa mo ng salita, tanim mo yan. Amen? Protection mo yan. Pag dumating ang pagsubok, pangpatibay mo yan. Bakit? Meron ng baon. Pangalawa, use always the right word for every right battle. You know it in your heart. Tama? Because the Holy Spirit is there to remind us. Kasi, I know, we have all the desire. We want to do this, we want to do that. Gusto natin mangyari ito, mangyari yan. Pero, alam natin sa ating sarili, hindi talaga yun ang will ni Lord. Pinipilit lang natin na meron tayong salita. Sinasabi lang natin na yung salita na yon, ang sinasabi ni Lord ay patungkol doon. But we know it in our heart, alam natin sa ating puso na hindi talaga yon. Kaya, tayo manalangin kay Lord na hindi lang sa salitang, Lord, suportahan mo ako sa gusto kong mangyari. Kung hindi, Lord, sabihin mo nga sa akin kung ang aking desisyon ay kalooban mo. And Lord, I know, kapag hindi mo to kalooban, ako'y masasaktan. Pero that is okay. At least, tumama ka sa salita. At least yung salitang yon ay magagamit mo sa tamang laban. And last, kung sa tingin mong everything ay will ni Lord, then stand. Manatili ka sa salita until you win. Bakit? Because it's always
it is written. Pag naisulat na, hanggang ngayon ay may bisa. Tayo po lahat tumayo ngayong oras na ito. Praise God. Kanina po, I really like the song, yung I Speak Jesus. Bakit? Because it is telling. Ito'y nagsasabi sa ating sitwasyon. Uulitin ko lang po yung sinabi natin noong nakaraan. Pwedeng tunay, pwedeng totoo ang sitwasyon mo ngayon. Pero ang salita ng Diyos ang magsasabi kung paano ito matatapos. May you please close your eyes right now and just listen to this song. I just want to speak the name of Jesus. In every mind, to everyone. 'Cause I know there is peace within your presence. I speak Jesus. Come on, declare that. Declare that. I just want to speak the name of Jesus till every dark addiction starts to break, declaring there is hope and there is freedom. Habang dinideklara po natin ang kantang ngayon, I speak Jesus. Your name is power. Your name is healing. Your name is life. Break every stronghold. Shine through the shadows. Burn like a fire. Your name is power. Your name is healing. Your name is life. Break every stronghold. Shine through the shadows. Born like a fire. The name of Jesus. come on, just close your eyes. Just close your eyes. Just pray to God. Every soul impacted by depression, I speak Jesus. Come on, manatili ka sa salita. Manatili ka sa salita ngayong oras na ito. Jesus on the mountains, Jesus in the streets, Jesus in the darkness over every enemy, Jesus for my family, I speak the holy name, Jesus. Shout Jesus from the mountains, Jesus in the streets, Jesus in the darkness over every enemy, Jesus for my family, I speak the holy name, Jesus. Shout
Jesus from the mountains, Jesus in the street, Jesus in the darkness over every enemy. Jesus from family, I speak of the name Jesus. Your name is power, your name is healing. Break every stronghold, shine through the shadows, one like a fire. Father God, we thank you, God. Lord God, we worship you. We adore you. Lord God, we know and we believe it is written. Lord, nasusulat. Lord, biyayaan mo po ang JE1 Taal na magkaroon na kami lagi ng salita bago pa dumating ang anumang testing, pagsubok, temptation sa aming buhay. Lord, I pray, Lord God, ang matindi mo pong pagsama, pagkilos. And Lord, I pray, give us the wisdom na magamit po namin ng tama ang iyong salita. Malinaw na salita sa bawat malabong sitwasyon. Lord, I pray, bawat salita, ito po'y mangungusap sa amin ayon sa mga dapat naming gawin at kilusan. And Lord, I pray, ang mga salitang mananatili, ang mga salitang aming pangahawakan, iyon ang mga salitang pangako mo sa amin. Iyon ang mga salitang kalooban. That's why, God, we pray, samahan mo kami, kilusan mo ang iyong salita. We know and we believe you are a faithful God. Salamat, Panginoon. We sealed everything with your most precious and powerful blood. Sa iyo po ang pinakamataas na mapurit pagsamba. In Jesus' name, everybody say, Amen and Amen.